Maayong adlaw mga kaadlaw. Daghang salamat sa inyong kanunayng suporta sa atong kalihukan sa ATI in Central Visayas. Kagahapon, atuang nadungog ug nakatunan ang unang episode sa atong webinar dubbed as Tackling Threats, Understanding African Swine Fever and Avian Bird Flu. Ang unang episode ipaigayon ni Dr. Medalyn D. Paman, ang officer in charge sa Office of the Provincial Veterinarian sa probinsya sa Bohol, nga iyang gihisgutan ang African Swine Fever. Congratulations sa atong 10 winners kagahapon. Alang sa pag-claim sa inyong prize, please i-message amo ang FB page ATI Central Visayas sa inyong eksaktong mobile number ug unsa kini nga telco aron mapadal-an kamo sa inyong load. At ang iyang line na usab nga pangutana alang sa ato ang pa-premyo portion. Diin line na usab nga 10 ka winners ang amang pilion sa eksaktong atubag. Karong adlaw, mao ang ikaduhang episode sa atong webinar, dubbed as Tackling Threats, Understanding African Swine Fever and Avian Bird Flu. Sa bag-o pa lang nga nagtan-aw niining atong webinar, kini maong kalihukan gihimo kini sa Information Services sa ATI Central Visayas isip suporta sa atong programa sa livestock. Kini maong ikaduha ka episode sa webinar pagadadon kini sa atong dinapit nga resource speaker gikan sa Office of the Provincial Agriculturist sa probinsya sa Bohol ug ingon man sa City Agriculturist and Veterinary Office sa Dakbayan sa Tagbilaran. Busa mga kaagri, mamina kita aron makakaton og unsa ang mga angayang buhaton aron malikayan o masumpo ang avian bird flu. Andam na ba kita mamina sa atong ikaduhang topic sa atong webinar dubbed as Tackling Threats, Understanding African Swine Fever and Avian Bird Flu? If you are ready, ato ang ipailang atong ikaduhang resource speaker. Siya ang Veterinary 3 sa Office of City Agriculture and Veterinary sa Dakbayan sa Tagbilaran. Usa ka Doctor of Veterinary Medicine, Dr. Carl Leonard M. Pradera. Sa ikaduhang topic, Avian Bird Flu. So, maayong adlaw kanatong tanan and welcome to another topic sa ato ang webinar series. So, ang ato ang pagahisgutan karong adlaw mahitungod sa usa sa pinaka-common, so one of the most common nga mga sakit sa hayop labi na sa mga manok, no? So, kanang gitawag nato og avian influenza or sometimes tawgon ni siya og bird flu, no? So, bird flu or pwede pud ni tawgon nga avian flu or fall plague. So, by the way, so ako si Carl Leonard Pradera, so ako from the City Agriculture and Veterinary Office diri sa LGU sa Tagbilaran City. So mo ni ato ang hisgutan karong adlaw ang mahitungod bahin sa avian influenza or bird flu. So sa kani nga presentation, no, so kung maghisgot ta about sa avian influenza, ang ato ang hisgutan about ani nga sakit, maghisgot ta mahitungod sa unsay hinungdan sa bird flu or sa avian influenza. Unya, unsa ang mga pamaagi nga pwede ni siya makatransmit or makatakod sa lain nga mga hayop, particularly sa mga manok, ug unsa pang ubang mga hayop ang pwedeng matakdan sa bird flu aside sa manok, no? And then ato asang pagahisgutan kung kaning sakit ba pwede pud ni siya makatakod sa tao. And then we will proceed with our lecture about unsa na ang situation, ang history ug ang situation update sa avian influenza cases, no, globally o diri pod sa Pilipinas. And then unsay mga timailan, clinical signs or mga simptomas sa kaning avian influenza or bird flu sa hayop, sa mga manok and even sa tao. And then maghisgot sa kabahin sa diagnosis, sa tambal, treatment, kung naabay tambal ang kani nga sakit nga bird flu, ug unsa ang mga sakto nga pamaagi para malikayan or makontrol, no, ang pagkalat ani nga sakit, especially sa ato ang community. So maghisgot ta og about sa cause, no, or ang hinungdan ani nga sakit nga avian influenza or bird flu. So kani ding bird flu or avian influenza, viral disease di siya, meaning ang hinungdan is a virus. So kani nga virus gitawag ni siya og influenza virus, no? So ang influenza nga virus
parte ni siya or nabilong ni siya sa family nga Orthomyxoviridae, no? So mo ang family sa virus Orthomyxoviridae, pero ang genus niya mismo kaning gitawag og influenza virus. So kaning influenza nga virus naanay tulo ka types or klase ang influenza nga virus. So ang pag-categorize sa type aning influenza nga virus, so naatay influenza A, influenza B, influenza C. So, ang pag-categorize ani depende ni siya og unsa ang mga categories or group sa mga hayop nga pwede matakdan no ani nga klase sa influenza. So, say for example, kung mag-ingon ganitag influenza A nga virus, multiple species ang pwede maigo aning influenza A. So, kung maghisgot tag multiple species, so sa animals, baboy, kabayo, langgam, manok, no? And even tao, humans, nga maigo aning influenza A. So, pwede siya maigo aning influenza A nga virus. While kung maghisgot ta og influenza B, kani siya nga viral infection, specific ni siya or more into human disease ni siya ang influenza B nga virus. And then, apo ta gitawag nga influenza C nga virus, ang primary target species ani or host, ang mga tao, and also ang baboy or ang swine. So since ang ato ang topic mahitungod man sa avian influenza or bird flu, so that means nga most of the cases no sa avian influenza are caused by kaning influenza A nga virus. So sa giingon panahon ganiha, ang influenza A multi-species ni siya nga viral disease or viral pathogen. So included na pwede ni siya makaigo or maka-cause og sakit sa tao, sa baboy, no? Kabayo, birds, manok, and other species. Now, sa tulo ka groups or types of influenza viruses, ang kaning influenza A nga virus mao ni siya ay pinaka-isog or pinaka-virulent, no? Nga klase sa virus kaning influenza A. Perhaps mo siguro na hinungdan nganong daghan kaayo nga mga hayop or klase nga mga hayop or even ang tao pwede maigo no aning influenza A nga virus because this is the most virulent group of the influenza nga virus. So ang influenza A nga virus gi-groupings pa jud na gi-classify pa jud na siya depende ni siya sa anatomical part sa virus. So naanay duha ka part sa virus nga ato ang tan-awon para pag-classify og unsa ni siya nga klase sa influenza A. So base ni siya sa iyang hemagglutinin og sa iyang neuraminidase nga receptor nga makit-an dinhi sa iyang pinakababaw or surface nga part sa virus. So ang kaning avian influenza or bird flu nga sakit, this disease is based on the genetic features and of course ato asad nga i-consider ang severity no sa sakit especially sa mga manok. So naay duha ka subtypes or classification sa influenza A nga disease sa bird flu. So natay gitawag nga low pathogenic avian influenza or LPAI ug naa po tay gitawag og highly pathogenic avian influenza. So again, ang pag-categorize or ang pag-classify into low pathogenic ba na siya or high pathogenic ba na siya nga avian influenza based ni siya sa genetic makeup no and ang severity sa sakit no once moigo ni siya sa mga manok. So say for example kung maingon tag low pathogenic avian influenza, pwede ni siya nga or naay mga kaso ani nga wala tay ma-observe nga simptomas no. So kalit-kalit lang ni siya especially sa mga wild birds no. Or from the word itself low pathogenic, pwede nga ang iyang simptomas or iyang mga clinical manifestations mild lang no, dili ingon ana kagrabe. So mild illness ra ang makit-an nato sa ato ang mga gipangbuhi nga manok. But over time dili ni siya pod kakumpiyansaan kay from low pathogenic nga klase sa avian influenza, pwede ni siya nga mo-evolve or mo-mutate ni siya into a highly pathogenic form of avian influenza. So ang kaning highly pathogenic nga avian influenza naay mga sitwasyon pod nga it may not cause illness no sa wild birds. So naay mga ingon ana nga sitwasyon pero again gitawag siya highly pathogenic kay once makaigo pud ni siya sa mga manok,
taas kayo ang chance nga daghan ang mga matay. So taas iya nga mortality rate, especially sa domestic poultry. So naay duha ka common nga subtype sa highly pathogenic avian influenza. So natay gitawag nga H5 o H7, no? So again, naatay mga test, no, molecular or diagnostic nga test nga ato ang ginabuhat to identify kung unsa ang subtype, no, ani nga avian influenza. So now, gamay lang nga background, mahitungod sa history kung asa man day gasugod kaning sakit nga bird flu or avian influenza. So based sa ato ang nabuhat nga research o pag-search, no? So kani nga sakit, ang first identified case ani na-report ni siya way back 1878. So ang first nga case dito sa Europe, particularly sa Italy. And then on 1924 to 1925, naa ang first nga reported case dito sa Amerika or sa US. So ang mildly pathogenic nga avian influenza, first ni siya nga na-identify, first ni siya nga na-report in the mid-20th century. So around 1970s, so daghan kaayo nga mga migratory waterfowl, no, ang naigo ani nga mga sakit, no? So dili lang kay mga migratory nga mga waterfowls lang ang naigo ani, including other animal species. So minks, seals, and whales. So naay mga reported case ani during 1970s. So unsa man day ang impact or ang significance aning sakit nga bird flu or avian influenza? So kaning bird flu or avian influenza, usa ni siya sa kanang gitawag nato og transboundary animal disease tungod kay kung kani nga sakit muigo sa ato ang kamanukan, dako kayo ni siya og damage especially sa ato ang ekonomiya, no? So ang ato ang focus ani, ang usa sa main nga focus sa kaning sakit nga bird flu is ang iyang economic consequences, no? So unsa may economic consequence di aning bird flu or avian influenza? So matud pa sa usa sa mga eksperto from the World Organization of Animal Health, ang kani nga sakit nga bird flu or avian influenza can kill the entire flocks of birds, no? So imagine, so kung naa kay 1,000 ka manok, so ma-wipe out ang tibuok nimo nga 1,000 nga manok because of this highly devastating nga sakit, no? So in the farming nga sector. So mao ni siya ang common or mao ni siya ang summary sa impact, no, sa bird flu, especially kung makakos ni siya og outbreak ang avian influenza or bird flu. So widespread avian influenza outbreak can create a potential devastation, especially daghan kaayong mga matay nga mga manok, no? So loss of birds, dili lang kay hundreds, thousands, or even million of birds ang pwede nga mawala, no, sa ato ang poultry nga industry once moigo ang avian influenza, kay this is a viral disease, so dali ni siya nga makatakod, no, sa mga manok. Then of course, kung daghan nga mga manok ang mga matay, so mo na nga mo drop ang economic aspect, no, sa ato ang poultry industry. So mo na nga alkanse kaayo ang ato ang mga poultry raisers. So take note nga dili lang kay mga backyard farmers ang maigo sa bird flu, including commercial farms, no, ang pwede nga maigo ani nga sakit sa bird flu. So taas kayo ni sa financial or economic loss. And then since paspas man ni siya nga mukalat, kusog ni siya nga makatakod sa mga kasilinganan nga mga kamanukan, so mao na nga once moigo ni siya, mag-border control na punta, no? So parehas ang protocol ani sa COVID. So restricted na sad ang movement, no? Movement of poultry and poultry products. So mao nang naanay mga border control kay para dili ni siya makatakod sa mga neighboring nato nga mga communities. So that's one of the major impact. So it also have an impact with regards to trade, trade barriers. So mo na igingon na nga na importation ban or mo na malimit, no, ang movement of birds or flocks from one area to the other. And of course, kung wipe out ang tibuok nga poultry farm, mawad-an sad og source of income or trabaho ang mga poultry farmers or kanang mga livestock technician, ang mga caretakers sa mga commercial poultry farms. So wala na sila trabaho tungod kay wala na may buhion nga mga manok. So job loss or impact sad sa livelihood. So mo ni mga common nga or basic nga impact, especially kung muigo or magka-outbreak tag bird flu or avian influenza sa atong community.
So just to give you an overview kung unsa ni siya ka highly devastating kaning sakit nga bird flu. So again, year 1983 sa Amerika, so ang reported nga bird flu ani kaning gitawag H5N2. So based on record, so $65 million ang nawala no sa economy, sa Amerika tungod ani nga sakit nga bird flu. So imagine 17 million birds no ang nangamatay or ang gipatay aning H5N2 dito sa US, no? So since gamay naman ang supply, no? Gamay na ang supply sa manok, sa poultry, no? During this time, so mo nang ingtaasad ang presyo, di ba? Mo na sa law of supply and demand nato. Kung kulang og supply, taas ang demand, so mo nang mosaka ang pamaliton or presyo. So 30% increase in egg prices. So sa 1999 to 2000, diha say outbreak ngadto sa Europe, sa Italy. So this was because of H7N1. So $100 million. So in compensation of the farmers, no, ang damage no aning H7N1. So 18 million birds ang na-destroy and there was an indirect loss of $500 million. So sa 1997 dito na pud sa Hong Kong nagka-outbreak og H5N1. So sa outbreak sa H5N1 dito sa Hong Kong, $13 million no ang nawala sa economy. This is because of depopulation and indemnities. So may kag depopulation, so pati yun jud ang tanan nga mga manok, no, especially within the vicinity kung asa naigo ang kani nga sakit H5N1. So 1.4 million birds ang nangamatay dito sa Hong Kong because of H5N1. So same gahapon sa 2001, dito gahapon sa Hong Kong na outbreak gahapon sa H5N1. Then sa 2003 dito sa Europe, so dihay H7N7 nga outbreak wherein 30 million birds were being destroyed. So 314 million dollars ang nawala sad sa economy dito sa Europe because of H7N7. So diri sa Pilipinas, so dili ta excuse, so naa natay case di ay. So naa natay experience, naa natay report sa avian influenza or bird flu diri sa Philippines. So ang first nga report, so ang Department of Agriculture nag-confirm sila sa first bird flu outbreak, no? This was way back 2017. So this is in Pampanga and also in Nueva Ecija. So after sa 20 August nga outbreak, so gisundan pa jud ni siya og mga outbreaks, no, dito gihapon sa Luzon. So in the municipalities of Jaen, sa San Isidro and Cabiao, these are all parts of Nueva Ecija. So mo ni siya ang mga natala nga mga outbreaks, no, sa bird flu or avian influenza diri sa Pilipinas. So again, way back 2017, so that was H5N6, okay? So ang first nga report sa avian influenza, so that is type A H5N6. So ang naigo ani mga chicken layer farms dito sa Pampanga ug sa Nueva Ecija. So again, during this time, almost 500,000, no, nga mga manok ang gipangkald or ang gipangpatay. So 481,000 chickens were killed because of H5N6 dito sa Pampanga ug Nueva Ecija. Nasundan ang sunod nga outbreak pagka 2020. So H5N6 gihapon ang strain or ang klase sa bird flu during this time. So ang naigo gihapon ani mga chicken layers, pugo, itik, ducks, no. So same area gihapon, site gihapon dito gihapon sa Pampanga, Nueva Ecija and sa Rizal. So a total of 39,332 birds ang gikal or ang gipatay pod during this outbreak. And then ang third nga outbreak na report pagka 2022, so ang hinungdan ani is H5N1. So sa January of 2022, ang first reported outbreak of avian influenza sa Pilipinas. So dito gihapon ni sa Bulacan, Pampanga, Laguna ug sa Camarines Sur. So during this outbreak, so mga kaitik, pugo o kaning mga native nga manok, chickens ang naigo anang H5N1 year 2022, and then a total of 42,000 birds ang nakal or gipangpatay during this time because of H5N1. So based on reports and records, ang causes or hinungdan sa kaning tulo ka outbreaks nga
pakita no ani nga slide, ang usa sa ilang gitan-aw nga factor is kaning presence sa mga migratory or mga resident nga mga wild birds. So usa na sa mga factor nga pwede hinungdan, especially kung kani nga mga migratory birds or kani nga mga wild birds nagdala ni siya ani nga virus, no? So wala lang nato masabtan nga naa siya ani nga virus. So once mo migrate ni siya, especially diri sa Central Luzon, Pampanga, sa Nueva Ecija, so mo nang pwede maigo ang poultry farms adtong lugara. Or usa pod sa possible reason nga nagka-outbreak no sa bird flu is because of late or non-reporting of suspected cases, no. So usa na sa mga common na to, usa na sa mga gitan-aw nga hinungdan. Pwede nga naanay mga na-report or naobserbaran ang kani nga mga lugar nga abnormal, daghan kayong nangamatay nga mga manok or mga itik or mga pugo sa ilang nga lugar pero walay reporting or wala ni siya gi-report sa proper nga authority. So mo nang napasagdaan kani nga kaso until kalat ni siya sa daghan nga mga kamanukan or poultry farms. So other factor pwede pod ni siya due to illegal movement of infected birds, no, from infected areas. So kung walay surveillance, walay screening, so walay border control, so illegally pwede ra sa nga ma-travel or ma-transport ang mga infected nga manok from one area to the other. So mo nang dali ra kayo ni siya nga mo spread, no, to other municipalities and provinces. And ang last nga possible nga factor nga atong gi-consider aning outbreak diri sa Philippines, kulang or dili ingon ana ka higpit ang ato nga biosecurity measures. So based on the report, no, this is the status update of bird flu or avian influenza as of September 20 this year. So there are 6 regions, 9 provinces, 53 municipalities, and 135 barangays, no, nga naapay mga affected. These are affected areas as of September 20, 2024, no? And for areas with ongoing cases as of September 20 gihapon 2024, natay usa ka region, 3 ka province, 3 ka municipalities ug 3 ka barangay. So naa na dinha na nakit-an sa ato nga screen, no, ug unsa ang kani nga mga provinces ug mga cities, and also ang mga species sa mga manok nga naigo, no, aning avian influenza. So kasagaran naa dito sa northern part of Luzon or Central Luzon, no. So Nueva Ecija, Tarlac ang naapay gina-monitor nga cases, no, sa avian influenza. So actually kita dali ra ni siya nga ma-access ni siya nga data ngadto sa website sa Department of Agriculture. So naa na sila updated nitong status sa bird flu. So i-click lang nato ni siya so para ma-update sad ta og unsa na sitwasyon sa bird flu or avian influenza. Now with regards to geographic distribution, so again, wala ni say exemption ang bird flu. So worldwide ang distribution. So kanang gipakita naho nga sa history, no. So naay cases sa bird flu ngadto sa Europe, sa Italy, naay cases sa bird flu ngadto sa US, sa Amerika, and also diri sa Asia, even in our country diri sa Pilipinas. So naa na tay mga reported nga cases of bird flu or avian influenza. So worldwide ang iya nga distribution. So ang reservoir, so ang virus or ang kagaw, so pwede ni siya makit-an again sa mga aquatic nga mga birds, so itik, so gansa, mga shorebirds, no. Then ang symptoms or ang manifestation sa avian influenza susama or parehas ang iyang nga manifestation sa tukdaw or Newcastle disease. Okay? And it makes the actual distribution difficult to define kay ang iyang presentation or ang iyang mga symptoms pares-parehas. So if wala tay proper nga diagnosis, no, reporting and surveillance, so maglisod ta og differentiate kung kani ba kaso ba ni siya sa bird flu or tukdaw ba ni siya or Newcastle disease. So with regards to geographic distribution, so kaning bird flu, it can also alter the avian ecosystem. So pwede nga maguba or ma-alter ang puy-anan, no, sa mga langgam, no. So ma-disrupt ang iyang nga normal nga habitat. So mao na sa nga naa po tay mga emerging or mga re-emerging cases of bird flu. So remember nga ang kani nga virus mutate ni siya, mo evolve ni siya. So from low pathogenic nga avian influenza dili ni siya kakumpiyansahan kay pwede ni siya nga mo mutate or pwede ni siya mo evolve
into a highly pathogenic form of avian influenza. So again, ang common nga initial source sa infection magagikan ni siya sa mga migrating nga mga birds. So migrating ducks, migrating birds or uban nga mga waterfowls. So mo na yung mga common nga initial source of infection. And then ang virus mo spread ni siya, mo kalat ni siya sa aerosol or for example sa atong backyard farm or sa mga commercial farm kung gauban or ga-share lang ni siya og mga imnanan, drinking nga faucet, no? Or even feeds, fomites. So, ang virus, pwede na siyang mapasa from the birds going sa ihang nga kananan or sa ihang nga butanganan sa tubig or even sa fomites. Or to other migratory waterfowls, no? Sa domestic nato nga poultry, so again, backyard and commercial farms, pwede siya nga maigo. And even sa pet birds, no? So, take note nga ang virus, makita ni siya ngadto sa respiratory nga secretion. So, sa sipon, sa iyang bakba nga part, and even sa tae, sa feces, no? Pwede sa didto mo pilit or adto sad makitaan ang virus. So, naatay different factors nga i-consider nga kani siya nga mga factors, pwede ni siya makakontribute nga mo hinungdan nga magka-outbreak. So, ang number one ani nga factor is again, ang movement of infected birds, especially ang mga migratory birds na to. So kung di nato makontrol, no, kung wala tay control labi na sa movement of migratory birds, so wata kibaw kung disan na sila gikan nga mga countries, no, or mga municipalities and provinces, tapos dito nag-start sila makakuha sa infection and then inig-migrate nila sa lain nga mga lugar, so mo nang matakdan sila ang uban nga mga communities or provinces. Ang ikaduha nga factor ani nga pwede hinungdan nga mag-spread o magka-outbreak ang bird flu kaning farming and sale of live birds, no? So, murag na common po ni sa ato nga community na ay mga nagabaligya og mga buhi nga mga manok, no? So, wata kibaw nga kanang mga manok nga gipangbaligya sa mga merkado is mga masakito na siya. Remember, sa giingon ganiha, dili tanang kaso sa bird flu na ay simptomas, no? So, na ay mga kaso sa bird flu nga watay makitaan nga simptomas, pero sa ilang lawas, naana di ay nagapuyo ang virus. So, in live bird marketing, so wata kibaw nga kanang ipamaligya nga mga buhi nga mga manok na aday siya ani nga infection. So, kita nga mupalit. So, tapos dad-on na to sa ato ang poultry farm. So, mo na hinungdan nga magsugod na pod mo na source sa infection. And again, wild birds and migratory routes. So, take note nga ang kani nga sakit nga avian influenza or bird flu, bisan og gitawag ni bird flu or avian influenza, makatakod po ni sa uban nga mga hayop, especially sa baboy. So, sa pigs. So, ang baboy, ang kaning bird flu manggod nga virus, ang influenza nga virus, ganahan ni siya or dali ni siya nga mudaghan, especially sa lawas sa baboy. Mao na ang baboy, once maigo aning influenza nga virus, dali ni siya mukalat or paspas ni siya nga mo-spread ang virus. So mo nang ang baboy gitawag ni siya og mixing vessel, no? Mixing vessel. So ana siya mudaghan. So from birds, so kung naay kay baboyan or piggery farm, so pwede na siya maigo sa avian influenza nga virus. So didto mudaghan ang kagaw and then mo na siya nga mo-spread na pud na sa other nga animal. So again, birds are susceptible to the infection of all subtypes of avian influenza. So, low pathogenic man na siya or high pathogenic nga avian influenza, pwede na siya nga makaigo or makatakod ngadto sa mga baboy. So, sa Amerika, so natay H1N1, that was stable for almost 30 years. Pagkakaroon, so natay H1N1, H3N2, and we have H1N2. So, unsa man day pamaagi sa pag-transmit sa kaning virus padung sa lain nga mga hayop. So again, sa giingon ganiha, ang initial source of infection gikan sa poultry, sa manok, no? So domestic poultry, so aside sa domestic poultry, either backyard nga poultry farm or commercial nga poultry farm, ang virus sad pwede ni siya magagikan sa mga migratory birds, no? Migratory birds. So aside sa migratory birds, kanang atong gipangbuhi nga mga baboy. Okay, remember again, domestic pigs serves as a mixing vessel of the virus or even sa pet birds. So again, from the initial source of the infection,
mo-spread siya, mukalat ang infection pinaagi sa aerosol, hangin, no? Or pwede po ni siya kung mag-share og imnanan, tubig, imnanan sa ilang tubig. So naakay manok nga naigo ani nga bird flu, tapos mo share siya og sudlanan sa iyang tubig or imnanan with the other birds. So anha mo pilit ang virus ngadto sa iyang butanganan og tubig or even sa iyang butanganan og pagkaon or feeds. So pwede siya mo survive ang virus ngadto sa iyang feeding or waterer. So ang virus again, makita ni siya sa iyang respiratory nga secretion sa birds, sa iyang baba, sa iyang ilong, especially kung sipuno no ang manok. So ana common makitaan ang virus, and even sa iyang nga tae sa feces mupilit ang kagaw or ang virus. So take note nga kaning virus present po ni siya, pwede po ni siya makitaan sa itlog sa manok, pero unlikely siya nga mo survive ang virus. So most of the cases dili siya ma-hatch ang itlog, no? So dili mapusa ang itlog once infected ang hen or ang inahan sa kani nga bird flu. So mo nang unlikely siya nga mo survive. Pero again, pwede siya nga makitaan ang virus ngadto sa itlog. So aside from kaning taas ang iyang economic nga consequences sa bird flu or avian influenza, ang usa sa mga potential nga threat no or mga disadvantages no sa kaning bird flu, pwede po ni siya makaigo sa tao, no? So ang infection dili lang di ay ni siya limited para lang sa mga manok, sa baboy, but again the infection can travel, it can be transmitted even to humans. So naa day human transmission pod sa bird flu. So pwede pod ta makakuha og bird flu. So take note nga before or in the old times or previously, ang bird flu in humans considered siya nga non-pathogenic. Okay? So non-pathogenic, but again, naa na tay mga reported nga cases no of avian influenza in humans. So way back 1997 ngadto sa Hong Kong, so there were 18 humans nga naigo sa bird flu, no? And from 18 ka mga tao, unom ani namatay, no? Because of bird flu. So that was because of H5N1 nga virus. And then kaning H5N1 nga virus, ilaning gilink tungod sa outbreak, no? So naay outbreak dito og bird flu sa Hong Kong 1997 because of live bird markets. So mao di ba usa ni sa mga factors nga atong gi-consider. So wala na screen, wala na to ma-examine nga kanang gipangbaligya nga mga buhi nga manok na aday sa ani nga sakit nga bird flu. So mo nang natakdan no ang mga tao. So from 18 humans, 6 died because of bird flu. Then on 2003 sa Europe, sa Netherlands, so there were 83 confirmed cases no in humans, and usa ani namatay, sadly namatay because of bird flu, and this was because of H7N7 nga strain. So again, in the epidemiology of avian influenza or bird flu, ang baboy, these are considered as the mixing vessel. So although dili ingon ana ka common no ang cases sa bird flu sa tao, so ang transmission sa avian influenza from birds to humans usually sporadic lang ni siya, and this can happen in a specific context. So unsa may mga causes or unsa may mechanism sa transmission of bird flu gikan sa mga manok padung sa tao. So ang number one nga mode of transmission sa avian influenza gikan sa hayop padung sa tao is through direct contact. Okay? So kung may kag direct contact mo ni siya pinaka most common cause of avian influenza in humans from the birds or from animals. So just like what we can see no in this picture, so naatay makitaan diri nga manok, tapos kita nagunit ta handling ta nagunit ta aning manok, watakibaw nga infected ni siyang manuka, or again ang virus pwede ni siya mabuhi mo survive ni siya sa iya nga tae, sa iya nga secretions. Tapos kay wata kay baw nga naa day siya infected ani, so through direct contact mapasa ang virus from the birds padung sa tao. So direct contact, that's the number one route of transmission from animals to humans. Ang ikaduha nga mode of transmission through contaminated surfaces. So again, ang virus pwede ni siya nga ma-survive, mupilit ni siya no ngadto sa iyang imnanan sa iyang tubig or sa iyang kananan, okay? So kita inigpanghinlo sa iyang kananan or sa iyang tubigan baka wa ta magamit og gloves
Kaya again, wa man ta kibaw, watay idea nga naa day kaso sa bird flu. So again, mapasa ni siya kung wa ta kibaw nga naa din ni siya ni pilit ang virus sa iya nga environment, no? Contaminated nga surfaces. So touching surface or object that are contaminated with the virus, manghinlo ta sa iya nga pinsa, sa iya nga housing, no? Or sa iyang kananan, so mupilit ang virus. Ang ikatulong mode of transmission of bird flu or avian influenza from animals to humans is through hangin, air, no? Aerosol. So for example, kaning manok, no, nga makita sa tong picture, o takibaw nga naaday sa sakit nga bird flu. So ang kang virus pwede ni sa nga mo pilit or dito ni sa mo transmit ngadto sa kahanginan. So of course, ang poultry raiser, so inig-inhale, ma-inhale ni siya, malanghap ni siya ngadto sa tao, so mo na nga makakuha ang tao pud aning bird flu, so through inhalation, okay? Breathing of the virus from bird droppings or from secretions. So if we try to summarize sa mode of transmission sa bird flu from animals to humans, kita nga mga tao, especially those who are in close contact, no, and repeated, no, balik-balik nga contact with infected birds or heavily contaminated niya nga environment, we are at risk, no, especially of acquiring the influenza nga virus. So repeated contact. So kanang nagbuhi og langgam, mga sabungiro, no? So kinsa pa uban nga mga daghan og mga contact sa birds. So we are at risk of acquiring the infection kaning gitawag avian influenza. So naatay summary sa mga influenza nga outbreak from 1996 padung 2005. So again sa 1996, so highly pathogenic ni siya nga form sa avian influenza. This was because of H5N1. So ang kaso ani sa avian influenza gikan sa mga gangsa, goose, no. This was reported in China. In 1997, so the virus was isolated sa Hong Kong. And this was also the first human case of H5, especially sa highly pathogenic form of avian influenza. Tapos sa 2003, na po yung report diri sa Southeast Asian nga countries. Then sa 2004, so naay report of H5N1 diri sa Southeast Asia gikan sa poultry farm. Pero again, natakdan ang tiger, no? Tiger or mga wild cats, no? In Thailand, gikan sa manok. Imagine, abot siya ngadto sa wild cats. And then in 2005, this was the first report of the highly pathogenic form of avian influenza outside sa Asia. So this was in Turkey, Ukraine, and in Romania. So now let us talk about unsa man ang mga manifestations. Unsa may mga timailhan sa kaning sakit nga bird flu or avian influenza kung muigo ni siya sa ato ang kamanukan. So ang incubation period aning bird flu mag-range siya from 3 days to 14 days. So mo na iyang incubation period. So mo ni ang panahon nga mudaghan, mukalat, mudaghan, magsigi og daghan pa ang virus. So once mo multiply siya, mo replicate siya, so mo nang daghan kaayo nga mga birds or manok ang maigo. So 3 to 14 days. So ang common nga signs or symptoms aning bird flu, usually makita lang ta nga daghan kaayong mga manok nga nangamatay, no? Kalitra nga nangamatay ang daghan kaayo nga mga manok. So there's sudden death. Now kung layer farm ganita, so makabantay ta nga ingkalit og decrease ang pag-produce og itlog sa ato ang mga layers, no? Gamay ra ang ma-produce nga itlog sa ato ang mga layer farms. There is a drop in egg production. Then another sign kaning neurological sign. So may kag neurological sign because ang virus moigo ni siya ngadto sa utok. Okay? So, ang neurological nga sign sa avian influenza, ang manok ma-depress, mag-anorexia siya, may kag-anorexia, dili ganahan mukaon, magluya, hantod magniwang, kay dili siya mukaon. Tapos ang iyang balhibo mura siya gitukdaw, no, ruffled feathers. Unya ang iyang panit, ang iyang tapay, ang iyang skin niya, ang iyang panit ani niya manghubag and then manglagom. Okay, cyanotic siya. Unya ang iyang mata, so reddish ang iyang mata, mura sa gipiskat, so that's conjunctivitis, and most importantly, nasa respiratory nga sign. So sa may respiratory sign sa bird flu, so ubhon, sipunon, okay? So mo ni mga common cases. So just like what we see in this picture, so sudden death, wata kibaw kalitra kamatay ang atong mga binuhi nga manok without any cause, or again,
Kibaw nga pagagahapon, himsog pa man atong mga manok, tapos pagkaugma, namatay naman tanan. Okay, so usa na sa mga signs sa bird flu or avian influenza. Ruffled feathers, so mura siya gitukdaw iyang porma. Okay, nang hunhon ang iyang balahibo. Okay? And then, again, sa iyang tiil, so makita ka nga daghan og bunog, gag hemorrhage ang iyang tiil, ang iyang nga tapay, no? Or even iyang nga watol, cyanotic siya nang hubag tapos nangabunog, no? So mo na yung mga common nga timailhan sa bird flu or avian influenza. So post-mortem lesion, kung suwayan na to examine, inig-dissect na to, kung tan-awon na to ang internal nga organs, so mo ni po yung makita na to sa internal nga organs sa mga manok nga maigo sa bird flu. So again, ang iyang nga lesion ng iyang nga mga samad, pwede nga watay makitaan nga samad or pwede sad nga naatay makitaan nga samad pero severe ang iyang nga infection. So unsa may makitaan na to, inig-abri na to sa lawas sa manok nga naigo sa bird flu or avian influenza. Na ay congestion, so na ay mga bunog sa iyang nga muscle, no? Nabunog iyang nga muscle, dehydrated ang iyang nga lawas og nang hubag ang iyang mata, ang iyang nga liog. So natin makitaan nga sipon, no? Sipon sa iyang nga nasal, sa iyang ilong og sa iyang nga bakba, iyang oral cavity. So daghan kaayo og mga sipon or kanang mga exudates, no? Mga discharges. Unya sa internal nga organs, daghan tang makitaan nga mga pintik-pintik nga hemorrhage or bleeding. Okay? Mag-hemorrhage ang different internal nga organs. Ang iyang nga kidney, ang iyang nga tinai, no? Ang iyang nga stomach, ang iyang nga lungs, o daghan tang nga makitaan nga mga hemorrhages, no? Hemorrhage, and even sa mata. So just like for example ani nga picture, no, sa trachea ni siya diri sa iyang nga may liog. So makita nimo na yung mga pula, kay mga red, so mo ni nga pasabot ani nag-hemorrhage, no? So usa ni sa mga gross lesion of avian influenza, hemorrhage sa trachea or sa iyang nga baga, no? So abnormal ni siya, dili ni siya ang normal nga appearance or porma sa baga sa manok. So makita nato nga naay congestion, no? Pulmonary congestion and consolidation sa iyang nga baga. So nanghubag ang iyang nga baga because of hemorrhages. So again, sa iyang nga pancreas, sa iyang tinai, so daaga po yung mga hemorrhage and even sa iyang nga muscle. So kani sa breast muscle ni siya. So makita nato, no, nga grabe ka severe ang iyang nga hemorrhage sa iyang nga breast muscle. So in the intestine, so again naay hemorrhage, no, kani siya nga part. These are all hemorrhages, no, in the intestine and even in the kidneys. So naay mga pintik-pintik nga pula sa iyang nga kidney. So pasabot ani nga naay hemorrhage. So again, ang avian influenza or bird flu na ni siya neurological nga sign tungod kay ang utok mismo maigo sad sa virus. So kung suwayan natog abre ang utok sa manok nga maigo og bird flu or avian influenza, so makita ta nga nanghubag ang iyang utok. Okay? So naay congestion sa iyang nga brain. So makita nato nga naay hemorrhage tapos sing hubag ang iyang nga utok. So that's congestion. So usa na sa sign sa avian influenza. Sa iyang batikon, no? So, nagapoy mga bleeding or nagapoy hemorrhages sa iyang nga batikon. So, if you notice di ay, kung magkisgot tag bird flu or avian influenza sa manok, daghan kaayo nga mga organs or multiple organs ang pwede nga maigo. Dili lang ni siya kay naay sipon o respiratory infection, even sa iyang gastrointestinal tract, naay bleeding, naay hemorrhage, even sa iyang nervous system, maigo ngadto sa iyang utok, no? And even sa iyang musculoskeletal system. That is why, kung maghisgot tag avian influenza, we consider this as a multisystemic disease or infection. Tungod kay daghan kaayo nga mga body systems ang pwede nga maigo sa bird flu or avian influenza. Now, what about in humans? So, sa giingon na ganiya, cases of avian influenza in humans are usually sporadic. Okay? So, case-to-case basis lang ni siya. But again, sa 1997 sa Hong Kong, so ang mga tao nga naigo sa H5N1, so nak-observe sila, gipanghilantan sila, gipang-ubo sila, gipang-sipon sila, nagsuka, nagkalibang. Okay? So mo ni mga na-observe nila nga symptoms in human because of avian influenza. In worst cases, especially kadong nangamatay because of bird flu, no, in humans, nagka-pneumonia. Meaning naigo ang baga sa tao. So naigo ang baga, ang atay mismo naigo sad, okay, na liver dysfunction, nagka-kidney failure. Okay? Kidney failure and septic shock. Okay?
So mo na yung mga common nga vital organs nga maigo sa tao kung naay bird flu. So baga, ang kidneys, and even sa iyang atay. So mo nang severe cases na siya. So in 1979, so in a mildly pathogenic form of avian influenza, so naay na-report ana nga nagka-conjunctivitis ang tao nga naigo ani nga time. Sa Europe, so mo gyapon na conjunctivitis, then respiratory symptoms. So ubo, sipon, hilanat, suka, kalibang, and again, most common cause of death in Netherlands because of H7N7 was because of acute respiratory distress syndrome. Okay? So meaning naigo ang iyang lungs, nagka-pneumonia siya, so mo nang naglisod og ginhawa, then mo nang cause of death. So again, ang risk of avian influenza in humans is lower compared to the risk of avian influenza in animals. Okay? Pero bisan og gamay lang ang risk, dili ni siya angay kakumpiyansaan. Because once maigo po ni siya, depende sa ato ang immune system, kung weak ang ato ang immune system or atong resistensya, pwede po ni siyang makakos og fatal infection. So pwede na siya maigo ang atong baga, ang atong lungs or atong kidney, so mo nang magka-septic shock, so mo nang pwede mamatay gihapon ang tao nga maigo sa avian influenza. And of course, other factors po nga atong i-consider kung maghisgot ta sa severity of infection, ang strain mismo sa virus, no? So nakabantay ta nga na H1N1, na H2N3, na H7N7, nagklase-klase ang strain. No mura po ni siya COVID nga klase-klase ang strain aning bird flu or avian influenza. So again, close contact with infected birds. So ang mga tao nga with close contact with infected birds, so farm workers, veterinarians, mga sabungero, mga poultry raisers, no? So mo ni mga common nga taas og risk or occupational risk, no, sa avian influenza. So sampling, so natay test, no, natay diagnostic test nga available para ma-identify jud nato or ma-confirm nato kung nabay case sa bird flu or avian influenza. Now for diagnostic sampling, kung magkolekta ta og dugo, no, dugo, blood collection man ni siya for avian influenza. So before ta magkolekta og samples or mag-send ta og samples padung sa atong diagnostic laboratory, kinahanglan nga kita sa atong community kung maka-obserba ta nga naay mga abnormal nga daghan kayo nga matay nga manok, no, sa atong community, we have to report this case or incidents to proper authorities. So kinahanglan jud pahibaw-on nato ang ato ang mga municipal agriculturists or municipal veterinarians or city veterinarians or city agriculturists or even the provincial agriculturists or provincial veterinarians. Atong LGU mismo ato ang pasabton nga naatay mga ingon ana nga case nga abnormal cases nga daghan kayong nangamatay nga manok, no? So we have to report this one kay kung mo report ta nga in the later stage na of infection, mo nang maglisod na ta og control pod sa sakit. So mo nang at the early stage pa lang sa infection, we have to inform, no, the proper authorities. And take note nga ang blood samples and cloacal samples kinahanglan it should only be sent, no, under secure nga conditions. So dili ta pwede nga magkolekta tag dugo diretso send sa laboratory. So naatay proper nga storage and transport protocol sa pagda or pag-send sa ato nga samples padung adto sa diagnostic laboratory kay kung magpataka lang ta og hatag og samples, remember nga ang virus mopilit ni siya ngadto sa dugo sa iyang tae. So kita ang atong intention is para ma-confirm kung naay bird flu pero ang ato ang pag-transport, ang atong pag-package sa ato nga sample is dili mao inappropriate. Pwede na siya nga mo'y hinungdan nga pwede mo spread ang virus, no, to the other to the neighboring communities. So natay SOP or protocol on the proper handling, collection, transport, and sending of samples to the diagnostic laboratories. Okay? So take note, ang kaning highly pathogenic nga form sa bird flu, it is zoonotic. So again, unsay pasabot og zoonotic? So kaning kag zoonotic, mao ni siya ang mga sakit nga gikan sa hayop nga pwede siya makatakod or mapasa ngadto sa tao. So mo na pasabot og zoonotic. So diseases from animals that can be transmitted to humans. So unsa may mga diagnostic methods or approaches nato para pag-confirm or pag-test for bird flu or avian influenza. So sa giingon o ganiha, kung magbase lang ta sa simptomas, ubo, sipon, dili ganahan mukaon, niwang, murag ang iyang simptomas susama siya or pareha siya sa kanang manok nga gitukdaw, no?
So mo na nga kung kana lang atong basihan maglisod jud ta og diagnose nga kana bird flu na siya, kana Newcastle disease. Kay ang iyang presentation or iyang simptomas parehas siya. So we suspect avian influenza kung again daghan kayong mga matay nga mga manok, there is drop of egg production, nang hubag ang iyang mata, nang lagom ang iyang tapay, iyang bakba, no, ang iyang panit, no, daghan kaayo og hemorrhages. So for proper or accurate diagnosis of avian influenza, so natay laboratory test, viral examination, and serological examination. So in fact, kani siya nga diagnostic nga test, pwede ta ani maka-avail sa ato ang regional diagnostic laboratory. Kay usa ni sa mga serbisyo nga ato ang gi-provide no for testing for bird flu or avian influenza. Kay kung dili nato ni i-test, di nato ma-confirm kung bird flu ba ni siya, natay daghan no 7 ka buok or pila man ni 8 ka mga klase nga mga sakit nga parehas og mga simptomas. No? Parehas og mga simptomas sa bird flu or avian influenza. So pwede ni sa maa nato nga tukdaw, pwede po ni sa nga Newcastle disease or pwede po ni sa avian pneumovirus or ILT baka ni sa infectious laryngotracheitis kay respiratory disease man siya or infectious bronchitis baka chlamydia, mycoplasma or it could be a case of bacterial infection. So daghan kaayo nga pwede nga mga sakit ang pwede nato nga ma-associate when we consider just the clinical signs or ang presentation lang niya. So mo nang kinahanglan nga mag-send ta og blood samples ngadto sa atong diagnostic lab para ma-confirm kung case ba jud ni siya sa bird flu or other diseases. So for laboratory test, so highly pathogenic avian influenza is diagnosed through viral testing or viral isolation. So naatay serological test, no? ELISA nga test nga ma-avail nato, then after ELISA, kung mo positive na siya, mo-proceed pa jud na siya og other na pod nga test. We have HIHA nga test, hemagglutinin inhibition nga test. Kung mo positive pa jud na siya, i-proceed pa jud na siya og molecular test. Ang confirmatory test na to for avian influenza is through PCR. Okay? So PCR testing. So mao na jud na muhatag sa definitive diagnosis. So from screening test, so from ELISA, kung mo positive, mudong siya og HI or HA nga test. Then kung positive pa jud na siya, i-confirm na jud na siya kung tinuod ba na siya nga bird flu through PCR testing. Okay? So RT-PCR. Now, let's proceed with treatment. So nabay tambal ang bird flu or avian influenza. So sadly pagkakaron wala pa jud tay na himo or wala pa jud tambal ang bird flu sa mga animals, especially sa manok, no? So walay specific nga treatment ang bird flu or avian influenza. So kung muigo ni siya sa ato ang kamanukan, backyard and commercial poultry farms, so wala pa jud tay specific nga antiviral treatment for avian influenza. So unsa may pwede din nato mahatag sa ato ang mga animals or sa ato mga hayop nga maigo og bird flu? Supportive care lang jud ta ani. Antibiotics, baka provide tag antibiotics, pero take note, ang kanang antibiotics nga atong ihatag for bird flu, ang antibiotics dili na siya mo patay sa virus. This is only for secondary bacterial infection. Ngano man, kung maghisgot magud ta og viral disease, primary viral disease, sawon ni siya og secondary bacterial infection. Okay? Remember nga sa lawas sa atong mga hayop, naana na siya ay mga bacteria. So once mo decrease ang iyang immune system or ang resistensya sa atong mga manok, mo decrease tungod ani nga viral disease, muhina ang iyang resistensya. So ang kadtong mga bacteria nga naa sa lawas and with the environmental nga mga bacteria, mudaghan siya, mugara na siya kadaghan. So mao na nga from viral disease, sawon siya og secondary bacterial infection. That is why we are giving antibiotics. But again, take note, ang antibiotic is not a treatment of the virus. It is for secondary bacterial infection. So, naay mga reports nga mga antiviral drugs, like for example sa amantadine, that was reported effective in reducing the mortality, pero it was not approved so far based on my readings. Wala siyang approved pa, especially for food animals. And usapod sa mga report nga ilang nakita, kaning paggamit sa amantadine nga antiviral, it resulted in resistance of the viruses, no? So paghatag nila, so naano yung mga cases noon nga dili na mo patuo ang kagaw or ang virus by giving this kind of antibiotics. So naay antiviral resistance. And again, this was not approved for food animals.
So unsa man di atong pwedeng mabuhat just in case na ay kaso or outbreak sa bird flu or avian influenza sa atong nga lugar. So vaccination can be done for emergency situation, especially to preserve the breeding stocks. So natay mga available nga vaccines for avian influenza. We have the killed and fowlpox vector nga vaccine, then we also have the DIVA nga vaccine. In fact, sa US, America, so ang US vaccine nga bank, so 40 million doses ang ilang gigahin. Ang 20 million ani for H5 nga vaccine and ang another nga 20 million for H7 nga vaccine. So diri sa Pilipinas, so ang ato ang Philippine Department of Agriculture, so nag-release ta og guidelines no on the targeted vaccination as a complementary tool for the control of bird flu or avian influenza. This was on November 2023. So while this new policy provides the procedures no sa paggamit aning bakuna especially sa domestic nga poultry para pag-prevent no sa pag-spread no sa bird flu, ang Food and Drug Administration or ang FDA wala pa ni siya mag-issue og certificate of product registration or special import permits no for any avian influenza vaccines. So that is why ang FDA, so ang FDA mao ni siya ang ato ang regulatory nga agency nga mandated no to oversee the importation of all the vaccine. So based ani nga Memorandum Circular number 49 series of 2023, so naatay table, so makit-an din ha og unsay mga gipang prescribe nga vaccine platform depende kung unsa nga klase sa manok or unsa nga klase sa avian ang maigo. So for example, for commercial layer farms, layer chicken or for commercial layer breeder farms, so pwede ta mo gamit og inactivated nga vaccine or pwede pod ning vector nga mga vaccine or recombinant nga mga vaccine. But for example sa itik, kung naay bird flu sa itik, so case to case basis, pwede ta dili mo gamit og vector or recombinant nga vaccine. And same kung ang bird flu maigo sa mga goose or sa mga gangsa, dili advisable ang paggamit sa vector or recombinant nga vaccine. So depende sa situation o depende kung unsa nga klase sa hayop no or poultry ang maigo sa bird flu. So natay different types of vaccine nga recommended. Then based pod ani nga Memorandum Circular number 49, naapod tay table din nga mabasa with regards to the prescribed vaccination program. So ang vaccination program depende siya magbakuna ta for emergency situations or for prophylaxis, okay? For preventive vaccination. So for emergency vaccination, so mo ni siya ang table, okay? So initial vaccination magamit ta og inactive or inactivated nga vaccine. Then for booster or ang second shot ana, sundan na siya og inactive sad nga vaccine. Then succeeding nga mga placements are these types of vaccine. So this is during emergency situations. For prophylaxis or for preventive vaccination, so maupod ni siya ang ato nga protocol or prescribed vaccination program. Now, take note, reminder lang ni siya po nga ang ato ang Department of Agriculture napod ni siya gi-release nga Memorandum Circular number 35 series of 2024. This is about a public advisory against the unauthorized sale and use of avian influenza vaccines in the Philippines. Kay naa naman goy mga circulating nga mga vaccines which are not approved by FDA. So kana siya nga mga vaccine just like kaning Rumenisa, so wala pa ni siya gi-approve nga gamiton, no? So we are not allowed or kanang mga poultry raisers based on this Memorandum Circular, so dili ni sa advisable nga gamiton for influenza vaccination. So aside from vaccination, unsa pa man ang other strategies nga atong pwede magamit or mabuhat para ma-prevent or makontrol ang pag-spread sa bird flu. So naatay ni Monix nga birdie, no? Birdie kay para dali matiman-an nato or dali ta makahinumdom og unsa di atong buhaton just in case na ay outbreak of bird flu or naatay suspected nga case sa bird flu sa atong community. So mao ni ang atong buhaton. So unsa may meaning sa aning birdie? So ang letter B stands for biosecurity and disinfection.
So kahibaw man ta nga ang avian influenza is one of the most common transboundary animal disease. Mo nang kinahanglan nga ato ang pahigpiton ang ato ang biosecurity protocol and measure. So maingon tag biosecurity, so dapat ato adjong i-maintain no nga wa joy makaipsot nga infected nga bird no. So monitoring, checking jud ni siya. So part of the protocol is proper disinfection. Okay? So for areas nga naay suspected nga case of bird flu, okay? Balag dili pa na siya confirm kung nagsuspect siya ta nga bird flu siya nga case, i-disinfect jud siya ang lugar or ang premise because again, ang virus dili lang na siya mabuhi sa birds but also within the environment or in the surface. Okay? So proper disinfection. Ang I stands for isolation and quarantine. So isolation, so kung naay kay manok or na kay itik nga nasakit, regardless kung avian influenza ba na siya or other diseases, SOP na protocol, kinahanglan jud na siya nga imo nang ilain. Imo na siyang i-separate from the other birds. Okay? Kay para dili matakdan ang uban nga mga langgam. So isolation and quarantine, close monitoring, i-observe siya. So usually if you talk of quarantine, 30 days or 1 month ang quarantine nga period before jud ka maka-confirm nga cleared siya or wala siya ana nga sakit. Okay? So i-quarantine or isolate para di matakdan ang uban. Ang letter R stands for reporting and surveillance. So sa giingon na ganiha, ikaw kung naka-observe ka or nakainhibaw-an nga abnormal kay daghan kayo nangamatay nga manok sa imong kasilinganan, so kinahanglan pahibaw-on ninyo ang inyong mga proper authorities, ang inyong LGU. You have to report no the case to the authorities para maaksyonan siya agad no for prompt notification and immediate action. And again, surveillance. So may kag surveillance, so it's not just about monitoring but constant to na siya nga pag-update observation kung just to confirm nga wala joy case or outbreak of bird flu. So magsige jud regular monitoring, magkolekta og samples, send sa laboratory in a certain period of time para maka-confirm jud ta nga free ta or cleared ta from bird flu or avian influenza. Next, letter D stands for depopulation and proper disposal. So sa giingon no ganiya mo ni worst case magod, especially kung naay maigo nga bird flu, maigo ang bird flu kay all in all out stamp out jud ni siya. So may pasabot ana, kung naay maigo nga bird flu, automatic jud nga tanang mga manok, tanan nga mga langgam patyon. Ikal jud na siya. Okay? So that's the protocol because nganong di ta pwede magbilin. So because wata kay ba ang uban nga mga manok diha dinha nga within the premise wala pa karoning show o clinical signs pero nagharbor na siya sa virus, later on mo manifest na siya sa sign, so mo na hinungdan na pod nga mo spread ang virus. So we have to eliminate that one, so mo nang ikal jud mismo ang tanan nga mga manok once na ay case sa bird flu. Depopulation and proper disposal. So after culling, kinahanglan proper disposal na siya. Dili pwede nga ilabay lang na siya ngadto sa dagat, ilabay ngadto sa mga suba or asa man sa kalibunan baka ilabay after culling. Kay again, remember ang virus mupilit na siya ngadto sa environment. Okay? So kinahanglan natay proper disposal. So when we talk of proper disposal, so incineration, sunugon, o kung di magani madag sunog, ilubong, proper burying jud na i-dispose, ilubong 6 feet under the ground kay para dili jud na siya makubkob, or mas maayo i-incinerate, sunugon jud kay para wala jud makaikyas nga virus or infected nga carcass samples. And then ang last nga control strategy, IE stands for information and education. So that is why we have this kind of webinar or we have this kind of talk. So I think this is one of an avenue to inform and to educate the public with regards to avian influenza or bird flu. Okay? So for preparedness and awareness sad para makibawtag unsay atong buhaton just in case na ay bird flu nga case, unsay timailhan ani nga sakit. Okay? So it's very important kay again ana magsugod ang ato ang mitigation plan when we report cases to the authority, and of course education as well. So mao ni siya na natay mga memorandum orders nga gipagawas. This is actually part
in our strengthened border control, no? Especially for biosecurity. Okay? Again, there were already reports of avian influenza or bird flu in other countries. So we do not want nga ang kanya nga sakit musud, no, sa ato ang country. Sadly naigo na ganita. So mo na nga naata kinahanglan i-strengthen ang ato nga border control. So kani nga table showing the different memorandum orders. So this is for the temporary ban and importation of domestic and wild birds and their products, no. So wala sa ta nagapasulod og mga poultry products or meat products from other countries, especially from areas nga naay confirmed cases of bird flu. So nanatay mga memorandum order ana to support, no, or to strengthen the implementation of kaning strict biosecurity protocol nato. Then we have memorandum circular number 27. This was dated 2 years ago. This is for the updated guidelines on the movement of live poultry and non-poultry and poultry products and byproducts during avian influenza nga outbreak. So, part of our strengthened border control, so kinahanglan ta mag-secure og shipping permit, no? Kung kita, for example, mga manok nga panabong or dili lang kay panabong, even ka na mga domesticated nga birds, kung atuan na siyang i-travel by sea, no, or through land, or basta i-transport na siya from one province to the other, kinahanglan ta nga mo secure og shipping permit, no? So, ang kanang shipping permit, valid lang na siya sa usa ka semana or for 7 days. So, included ana ang veterinary health certificate. So, sa veterinary health certificate, so kinahanglan nga bakunado siya sa tukdaw, nasa ND or NCD vaccination. So, again, ang ND nga vaccination is only valid for 3 days. So, napoy additional nga requirement aside sa shipping permit. So, dapat naa-assign negative bird flu or avian influenza nga test result. So dili mo issue og shipping permit kung dili ta magpa-test, no, for clearance, no, sa nga negative siya sa avian influenza or bird flu. So certificate of free status for avian influenza, and as per DA Administrative Order number 5 series of 2012, so kung more than 5 heads of birds ang ato ang i-ship or i-transport, so magdugang ta og handler's license og transport carrier. So mo na yung mga requirements na kinahanglan nato i-secure once mag-ship ta og birds from one province or from one area to the other. So we have to understand nga kani siya ato ani sang gipahigayo, gibuhat in order to prevent, no, to prevent the emergence or the entrance or entry of avian influenza, especially sa mga provinces nga wala pa reported nga cases. So border control ni siya nga requirement. So nanatay mga executive orders, no, sa province of Cebu, so for imposing a ban or entry of all live poultry and wild birds, including game fowls, pigeons, pet birds into the province of Cebu, originating from Luzon, Mindanao, and AI-infected countries. So, nanatay different mga policies and guidelines, no, to strengthen, to support the implementation of our strict biosecurity protocol para dili mosulod ang avian influenza. So again, if you talk of good biosecurity practices, so, may kag-bio, that means life or kinabuhi, security, kaligtasan, no? So, secure, kaligtasan sa, dili lang kay kaligtasan ni sa mga manok, but again, it also is for biosafety, kaligtasan po sa mga tao. Okay, remember, ang bird flu, dili lang ni siya sakit sa hayop, pwede po ni siya makatakod sa tao. So, we have to secure the health of the animals, including the public safety. Okay? So, munang natay mga biosecurity protocol. So, unsa may mga guidelines na to for strict biosecurity implementation for avian influenza? So, number 1, so as much as possible, we encourage or we advise the public to obtain birds or feeds and other farm materials from reputable and trustworthy sources. So, kung magpalit man ganita og manok, either manok panabong or manok baka layer or broiler baka nga manok, adto ta mo secure ngadto sa mga reputable or kanang well-known, masaligan na jud nga mga sources. Okay? As much as possible, ayaw mo palit anang mga illegally sold nga mga poultry or birds kay wata kibaw nga naaday na siya sakit. Okay? Ikaduha nga biosecurity protocol, ensure that you have observed the proper downtime or quarantine period for the new birds before releasing or mixing them with your old stocks.
So kung kita natay bag-ong mga pinalit nga mga stock sa manok, ayaw sa na siya idritso og sagol ngadto sa inyong kamanukan. So kung bag-o pa na siya ninyo gipalit, again, isolate and quarantine. Ilain sana ninyo, so inyo sana siyang i-separate for 30 days and you monitor, i-observe ninyo within 30 days kung masakit ba na siya, kung mawad-an ba na siya gana sa pagkaon. So within 30 days, kung wala gani mga pamation or wala kay ma-observe nga mga sakit, then that is the time nga pwede na siya nimo nga isagol ngadto sa imong mga manok. Okay? So you have isolate and quarantine. Observe first for 30 days if there are some signs of diseases. Then always clean and disinfect your farms and surroundings. So this is part of biosecurity, disinfection. So dili lang kay ang surrounding including ang equipment. So ang iyang butanganan sa pagkaon, butanganan sa tubig, okay? So sa iyang entrance mismo, sa iyang fence, ang iyang housing, no? Ang iyang mga cages, trays, so i-disinfect ng tanan para wala joy makalusot nga virus. And don't allow an unauthorized person, no? Unauthorized gani nga person kana mga transport carriers, mga traders or mga visitors baka nga mosulod ngadto sa imo nga farm, especially kung walay tuyo nga importante. So we do not allow kana mga visitors nga tanaw-tanaw lang picture sa mga farms kung wala sa sakto nga tuyo, because that is actually one of the most important part of biosecurity protocol. Okay? As much as possible, dapat matrace nato o kinsa lang ang mga tao nato or mga farmers or caretakers nga pwede mosulod ngadto sa farm o kana ra pud sila ang mga tao nga dapat mugawas ngadto sa farm. Okay? And of course, those personnel should be trained, they should be informed on the proper biosecurity protocol. So before mosulod, unsay sakto nga pamaagi sa pag-disinfect sa ilang lawas, maligo ba ka sila, mag-disinfect sa ilang mga boots, tunog sila sa foot baths before sila mosulod, and then inigawas po nila unsay mga biosecurity protocol. Para that is actually one way para matrace nato kung asa mag-source or mag-originate ang outbreak or infection. Kay kung daghan kayo ang mga tao nga labas-pasok ra sa farms, so din-an nato na matrace, din-an nato makontrol ang pag-spread sa infection. So mo nang part na siya sa protocol. Next, take a bath. So mo na yung ingon ganihas. So for farm personnel or farm workers, so part ni sa biosecurity, maligo ni sila. So mag-take a bath, then change your clothes when entering the farm. So maligo una, then mag-ilis og sanina before musod sa inside sa farm. Then naanay separate nga piece or separate set sa mga sanina or clothes nga imuhang suoton, no, when you enter into the farm. So kung unsay sanina nimo gikan sa gawas, dili na nimo pwede dadon when you enter ngadto sa farm. Okay? Then inigawas, same protocol gapon, take a bath. So once again, before you leave the farm. Okay? Then birds and pest proof your farm. Okay? Place a fence or pwede pug net ang imong ibutang around sa imong nga farm. This is to prevent the entry of free flying birds, especially kanang mga migratory nga birds. Dili lang kay birds, even kanang mga rodents, daga, no? So, rodents and mga stray animals, dogs, cats, nga makasud ngadto sa farms. Because again, remember, influenza nga virus, multi-species ang pwede ani nga maigo. Dili lang kay manok. So, para dili ta makakuha or walay mga career animals nga makaspread sa farm. So, we prevent, so magbutang ta og mga fence or mga nets around sa around sa farm. Then, contact the municipal agriculture officer, provincial or city veterinary office or the DA if there are unusual, mga abnormal or unusual nga mga kaso nga kanung ingon ganiya daghan kayong mga matay nga mga manok, so inyo nang ipahibaw sa proper nga authority para mahatagan og aksyon. So for reporting and surveillance, so mao lang yung mga common nga information nga dapat i-appeal kung mag-report ta or for disease surveillance. So unsa nga mga sakit ang gisuspect, ang pangan sa tag-iya, ang pangan sa farms, ang address, contact number, livestock nga affected, unsay mga simptomas, pila ka book ang naigo. So mao lang yung mga common information nga dapat natong ihatag sa ato ang mga LGU kung mag-report ta or muhatag tag information for suspected cases of especially sa bird flu or avian influenza. So for reporting, for surveillance, so mag-start man na siya sa Bureau of Animal Industry. So magtawag sila mga meetings, workshop or consultation
to cascade policies or guidelines, no? So for example, guidelines about avian influenza or bird flu. Tapos from BEI, adto na sa ipadong ang guidelines or policy sa regional office, atong DA nga regional field office, then adto ni sa ipahibaw ngadto sa provincial vet office hangtod sa mga municipal nga mga LGUs, and then ang municipal LGU, so sila na imuhatag sa information sa mga guidelines ngadto sa mga farmers. So sa backyard and commercial farmers. Then for surveillance and disease investigation, so again, naatay proper channel. As much as possible, kung naamoy makitaan nga unusual cases, nga daghan mga matay nga manok, please do not go directly sa, for example, sa region or sa BEI. So you go first to your municipal veterinary office or municipal agriculture office or ngadto sa province. So it has to go to proper channel first. Okay? So dili ta mo shortcut kay i-cascade ni sa based on kaning ingon-ani nga sequence. So from BI, so region, province, then city, municipal, and then sa backyard farms. Okay? So again, since ang kaning AI or kaning avian influenza dili lamang guni siya sakit lang sa hayop, but also it can affect humans. So ang best nga approach jud para pag-prevent, no, for prevention and control in the spread of this disease is through the One Health approach. So unsa may pasabot aning One Health approach? So ang One Health approach, it's a multi-sectoral transdisciplinary approach. So it requires collaboration, participation of various health professionals. Okay? Dili lang kay kami nga veterinarians ang pasagdan kung naay case of bird flu or avian influenza, but we also request, no, the participation even from farmers, no, even from our caretakers. O kitang tanan, we are responsible sa pag-prevent or prevent o pag-control sa spread aning bird flu. Kay ang bird flu or avian influenza, remember sa iyang transmission dynamics, makuha ni sa through tourism, migration. So mga tao, so takibaw nga kanang mga tao nga nakasalamuha nato day to day na asa nag-harbor anang infection. So that's one way. So one way of controlling the spread and preventing the spread is monitoring or surveillance people that we live or close together. Then of course in the environmental side, so magsige tagputol og kahoy, of course maka-destroy na siya sa normal nga habitat sa ato ang mga langgam. So mao na nga ang mga langgam migrate siya kay mangita na pud siya og bag-o nga puy-anan. Then we do not know nga kanang mga migratory nga mga birds harbor the virus. So inig tungod kay wala sila yung mga kahoy na wala na sila yung habitat, inig migrate nila ngadto sa lain nga lugar, so mo nang madan nila ang infection or ang kagaw. So that's part of environmental challenges, no? Then climate change as well, land use, global travel and trading, and also with the use of animals. So One Health, multi-sectoral jud ang ato ang approach when we talk of disease control and prevention, especially for bird flu or for avian influenza. So I think mauna to tanan ang kinatibuk-an sa topic about bird flu and avian influenza, and ako nagahinaot nga you learn something out from our discussion today. So daghan kayong salamat sa pagpaminaw and God bless everyone. Hello mga ka-agri, atong nadungog ang input ni Dr. Carl Leonard Pradel, kabahin sa avian bird flu. Karon, ani atong pangutana alang sa atong papel. Ang unang napulo ka participant nga makatubag sa atong pangutana hatagan og ilog gikan gihapon sa among buhat. Ibotangan yung tubag inubanan kung taga-asa ka diha sa atong comment section niining maong web. Ang pangutana, what is the impact of avian influenza? Comment your answer and location below. Sa mga winners niining maong papremyo, i-post namo ang inyong ngalan o FB page o sa atang kung ikaw usa sa mga mananalo. Nadungong na nato ang mga angayan natong bantayan o buhaton kung ugaling aduna kitay makita nga mga signs sa avian bird flu. Manghinaot kami nga aduna kamoy nakuha nga learning sa ining atong webinar. Daghang salamat sa inyong pag-participate ni ining atong webinar dubbed as Tackling Threats, Understanding African Swine Fever and Avian Bird Flu.
Sa ngalan sa Information Services sa ATI Central Visayas, kami nagapasalamat sa inyong pagduyog niining atong duha ka episode sa atong webinar sa livestock. Alang sa atong mga participant nga may register, paabuta ang inyong e-certificate nga amo ang ipadala sa inyong mga email address. Apan palihog o click niining maong link nga makita niyo sa inyong screen alang sa ato ang evaluation. Hinumdumi nga kini maong online evaluation usa ka requirements nga mapadala namo ang inyong signed e-certificate. Daghan kaayong salamat sa inyong suporta ug kita-kits ta mga kaagri sa uban pa namong mga activities. Ayaw kalimot sa pag-like and follow sa amo ang official social media pages at ATI Central Visayas. Kini si May J. Pialazon ang inyong agri-host hangtod sa sunod og padayon sa pagkat-on mga kaagri.